Yan, hi, welcome po sa ating mga Elite Eagles community member. So, ito po yung part 2 ng ating tutorial on paano mag-create ng business page. So, sa part na to, so dito naman po tayo magse-set up ng tinatawag po natin na business manager account natin sa Facebook. So, unang-una, okay, kung wala ka pang idea saan mo siya hahanapin yung business manager, no? So, kung naka-set up ka na ng naka-set up ka na ng page mo, so add tayo ng button dito. Tapos, search mo po dito, no? Pwede mo business.facebook.com. Yan. Yan po yung ano mo ha. Napital ko na lang para mas maklaro. Okay? So, dito, create your business portfolio and business manager. So, ano ba yung magiging no? Ano ba yung magiging business portfolio mo? Travel buddies. Yan na lang gamitin natin. Okay? Yan. Tapos, your business email. Yan. Tapos, submit. Okay, travel buddies was created. Confirm your email. Punta ka lang sa email mo of this account. Okay, click mo yan. Done. Tapos, ito na yung ating page ng ating business manager. So, ito yung setup ng ating business manager. So, bagong-bago na. Wala pang mga account yan. Wala pang mga ano. So, check muna natin yung email. Kasi sabi ng Facebook, punta ka sa email natin. Okay. Ano ba yan? Yes, this is me. Okay, parang yun lang. So, dito, guys, no, makikita mo yung mga option po dito sa gilid. Yan. So, may mga option po dyan. So, dito muna tayo. Okay. Business portfolio po natin, travel buddies, under sa account po ng, ayan, Mel Chris. Yung kanina sa akin, yung part 1, no? So, ibang ano yon. So, ito naman, nag-create ako ng new account para mapakita ko talaga paano nyo isa-set up yung inyong business portfolio sa Facebook. Okay, since meron ka ng travel buddies dyan, so yung makikita mo ditong mga option, ads manager, tapos events, pag meron ka ng posting, mayroon ka ng dito mo po siya makikita. Okay, so ang una muna natin gawin, tapos like for example, ano pa ba yung makikita po natin dito? Pag may binost ka na tapos may mga nag-inquire, so dito po makikita yon. Okay, may madagdag po dito na lead center, may madadagdag po dyan na inbox, diba? So ngayon, unang gawin po muna natin, mag-set up muna tayo sa ads manager. Yan. Okay, go to business settings. Yan. No ads account. Yan. Click lang po natin dito, added. Add plus. Yan, create a new ad account. Okay. Tapos, add account name. So, ano ba yung ganyan na lang. Tapos, dito, so piliin natin peso. Philippine peso. Yan. Tapos, next. Okay. This ad account will be used for my business and other business. Kung sa iyo, yan mo yung i-click mo yung my business. Yan. Okay. Confirm. Okay. I have agree. Click mo lang to. Tapos, create ad account. Done. Okay. So, meron po na po kayong ad account. So, ano ba yung ad account? Dito po kasi tayo maglalagay ng bayad natin sa Facebook para makapag-boosting po tayo. So, ad payment info, mamaya na lang po nan. Done muna natin. Okay? Diyan po natin makikita yung ating
So, gawin natin, balik tayo dito sa ating Ads Manager. Okay, na-set up na natin to. Dito tayo. Okay. Yon, ito na po yung Ads Manager. So, dito na po tayo mag-create ng ating mga ipopost. Okay, depende po. May dalawang option po yun. Yung unang post na, pwede po doon sa page na create mo, doon ka nag-post. Yung, mo doon mo binost. O, ito naman, pwede ka po mag-create dito, tapos dito ka magbo-post. Pwede rin, yung pinost mo doon, dito mo ibo-post sa, natin, Ads Manager. So, normally lang, dalawa yung, i-open mo. Itong sa Ads Manager at saka dito sa business.facebook.com. Yan yung dalawa. Okay? So, dito makikita mo yung mga ginagawa mong mga posting. Dito naman makikita mo may mga mag-inquire. Okay? Kasi dyan po papasok yung mga messages. So, acceptable ad targeting, no discrimination policy yan. So, i-accept mo lang po yan. Okay? Thanks for accepting. Okay. Click mo yan. Done. Ito na po yun. So, may tatlong option po dyan, tatlong part, no, sa paggawa ng page. Itong campaign, tapos ad set, tapos yung ads. So, ano ba yung pagkakaiba po nito? Sa campaign, dito po magde-determine kung ano ba yung gusto mong gawin sa iyong gagawing ad po ninyo. Okay, try natin mag-sample. So, ito sa campaign, yan, di ba? So, auction, may mga ano po dyan. Auction or reservation. Auction lang po tayo dyan. Tapos, awareness, ano yung mga kailangan. Let's say, for example, magpo-promote ka lang, wala kang plan. Either kung page mo, gusto mo lang i-promote yung page mo, yan. Tapos, traffic, kung may mga diba? May mga landing page, may mga ganun. So, dito, engagement. Usually, dito tayo sa engagement. Yan. Click mo yung engagement, tapos, continue. Okay? So, dito, mayroon pong recommended from Facebook. So, normally, ginagawa natin, lalo sa group natin, tayo sa manual engagement, no? So, click mo lang po yung manual engagement na yan. So, ito po yung tatlong part, no, sa pagbo-post. Okay? Kanina, sa campaign, sa ad set, at saka sa ad. So, sa campaign, yung ginawa natin, pumili tayo ano ba yung magiging gustong option ang gawin mo sa yung boosting. Okay? Sa ad set, ano ba yung gusto mo dito sa ad set, no? Pwede dito, pwede ka rin dito. Ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung dito? Ano ba yung magkano ba yung budget mo? Okay? Targeting mo, Philippines, kung ano yung mga may specific person ka ba na gustong i-target. So, dito po yan. Okay? Pero ngayon, dito, sa ad, dito naman yung mga picture mo. Okay? Or video, or carousel. Yan. Ang carousel, yung maraming picture. Single video, single image, or single video. Ito naman. Dito sa create ads, or use existing post, yun yung sinabi ko kanina. Kung nag-post ka na sa page mo, tapos gusto mo yun yung i-boosting mo. So, ito yung gagamitin mo. Use existing post. Tapos, select ka lang doon sa mo. Sa, tawag nito, sa post mo. Yan. So, syempre, wala siyang makita pa dyan. So, dito muna tayo. Ano ba yung mga nandito, makikita mo? No? So, normally, pag bago ko nang, i-leave mo na lang yan, mo muna, wag mo munang i-touch yan. Okay. Pwede ka po dito, advantage na campaign budget. Click mo po yan, no? Pwede niyo po yung palitan na yung budget, gawin mo. Let's say, for example, pag bago pa naman, gawin mo munang 100. Okay, daily budget po yun. Yun yung i-consume mo per day. Okay. Tapos, dito, sa engagement, so dito guys, no, pwede mo pa siyang palitan ng pangalan, ha? Okay. So, depende sa'yo. Ito naman, pwede pa tulad nito, engagement, para mas mabilis mo remind yung sarili mo, ano ba yung type ng boosting na to, di ba? Engagement ba to? Leads ba to? So, dito naman sa set, pwede mo po yung ano ba yung mga target mo dito? Let's say, for example, international, ganun. National target. Diba? So, destination, Facebook page. Kasi since wala itong dito, kasi ito yung bagong account. So, hanapin mo dito yung kung may page ka na, yan, hanapin mo lang po yung page dito. Makikita naman po dito siya.
Kukonek mo lang po yun. Makakonek na po yan. So, dito naman, usually, sa location, kung gusto mo Pilipinas lang, pwede mo yung wag nang i-edit, no? Pero kung gusto mo naman international, na walang Pilipinas, close mo lang to, tapos pwede ka mag-type ng ano po dyan, country. Let's say for example, Hong Kong. Yan. So, lalabas po yan, country. Pwede naman, ito, add location in bulk. Tapos, select mo countries. Tapos, mag-input ka lang ng ano, Singapore. Tapos, Japan. Mag-input ka lang ng ano dyan, ng country. Tapos, match location. So, may dalawang location. Add to location. So, nadagdag na yung dalawang ano dyan, location. Okay, ganun siya. Tapos, reaching people in Singapore. Ano yung error niya dito? If you're verified, okay, so magbe-verify po kayo niyan. Click nyo lang yung verify, ha. Ano bang gagawin dito pag nag-verify? Verify yourself o kailangan mo lang ng mga ID. Okay, para lang nagki-KYC ka ng account. Ganun lang din yun. Okay, exit muna natin yan. Show more option dito. Kasi minsan, let's say for example, Thailand and Indonesia ata yun. Kailangan ang minimum po nila is 21. Okay, yung edad. Tapos, normally, language, pag international, nilalagay po natin dyan. Either Filipino. Ako, minsan naglalagay din akong Cebuano eh. Okay, para yung boss mo, i-ano niya lang dun sa mga nag-talk about yung Filipino language yung ginagamit, Cebuano language, diba? Advantage audience, normally to, pag nasa dulo ka na, may dito nakikita ka mga error dito. So, dito sa advantage audience ka check nan. For example, di pwede i-post dito sa area na to, mga ganon. So, yan lang muna. Di mo muna tayo magagawa na yun, ng boost. Doon tayo sa may actual na boosting. Kasi dito guys, kailangan pa tong i-connect ng page. Wala pa tayong page dito, di ba? Okay. So, dito naman sa part na to, audience definition, dyan po makikita kung yung estimated person na may reach ng Facebook ads mo dito. Tapos dito sa my daily result, makikita nyo po kung ilang taong pwedeng mag-message sa'yo, di ba? So, ngayon hindi pa siya makikita natin. Okay, so pero yung basic na gagawin mo dito, no. So, audience, advantage audience. So, pwede po kayong switch to original option, pwede po kayong po dito, no. Audience suggestion, pwede po kayong mag-click niyan. Pero normally tayo dito po sa switch, tapos use original. Yan. Tapos dito po tayo naglalagay ng mga information. It's for 65 years old. So, normal. Yan, 60. Tapos, all gender. Demographics. Yan. So, let's say, for example, ano ba yung mga target person mo? Okay. Diyan mo po makikita. Interest. Yan. Behavior. Ano bang behavior ng mga tao na gusto mo naman, no? Tapos, yung placement naman. Yan. Advantage placement, no? So, pwede ka mag-manual po dyan. Kasi may mga part po dito. Let's say, for example, Instagram. Kung wala ka namang Instagram, magiging error to. Pero kung meron kang Instagram, pwede mo i-connect yung Instagram mo dyan. Tapos audience network, messenger. Yan. So, i-connect mo lang po dyan yung ano yung mga pwede. Okay. So, pag nag-next na po dyan, dito na po tayo sa part na maglalagay tayo ng mga picture. Yan. Okay. Like, ito yung sinasabi ko kanina. Okay. Itong Instagram. Since hindi naman nakakonect sa to, magiging error siya dito. Wala namang Instagram, di ba? Facebook page is missing. Yan yung mga error na makikita mo po dyan. Pero dito, kung gusto mong mag-post ng picture or image, so click ko yan. Tapos, setup creatives. Click mo itong setup creatives. Image add. Yan. Okay. So, primary text. Anong gagawin mong text dyan? Anong text na magiging? Kopyahin mo lang yung mga text ng mga post natin. Tapos, sa image. Okay. So, dito, wala pang image dyan. Mag-upload ka lang. Click mo itong upload. Tapos, specific word o kahit anong image ilagay mo dyan. Yung mga pang malakasan na image po natin. So, ganito. Katulad po nito, may error, no? Pero, sige lang. Next mo lang yon. Tapos, dito. Normally sa amin, ginagawa next lang yan. Tapos, done lang. Okay?
nakikita nyo na po dito. So, may mga error nga dito. No? So, call to action. Dito. Yan, si anonymous Instagram message yan na nakalagay kasi wala pa tayong nakalagay na page po dyan. Okay. So, ganun lang po siya, no? Ganun lang. Okay? So, dito muna siya makikita. Close for now. Yan, in drops pa to. Yan dito, di ba? Kung gusto niyo po, may mga option din po dito, no? Kung gusto niyo siyang i-duplicate, pwede rin po i-duplicate. Gusto niyo i-edit, yan. Kung gusto niyo i-delete, yan. I-delete, pwede rin po. Yan. Okay? So, basta sa Ads Manager, tatlong option lang po yan. Okay? Campaign, ad set, at saka ad. Sa ad, yung mga picture. Sa ad set, yung targeting. Sa campaign, ano yung gusto mong gawin. Okay? Mag-likes lang, or mag-message, or leads. Yan. So, dito naman, sa billing and payment, sa Ads Manager mo pa rin to, no? Dito po kayo magsi-set up. Kung gusto niyo pong yan. Since wala pa itong naka-set up. Ano ba yung magiging option mo dito? Pwede po kayo maglagay ng debit card, credit card, or GCash. Okay? Yung mga option ng payment natin. Kasi dito po tayo magbabayad para po tayo mag-boosting. Yan. O, ngayon, di ko muna natin yan. So, ang pinaka-importante lang, bakit ko ito pinakita, is yung part, beginning part ng training na to, yung pinakita ko, yung paano mag-set up ng ad account mo. Okay? Kasi yun yung importante. So, yun lang po guys, no? Third part is doon tayo sa page na working page na kung saan magbo-boost tayo, magtuturo tayo paano mag-boosting. Okay? So, thank you so much and God bless you everyone.